Ang isang schematic diagram ay nagsisilbing isang mapa sa electronics na puno ng napakaraming simbol na ginagamit sa pagdisenyo, pagbuo, at maging sa pag-troubleshoot ng circuit. Kaya kung isa kang electronics engineer, electronics technician, o maging isa sa mga tao na mahilig magbutingting o magkalikot, ang isa sa pinaka-importanting skills pagdating sa electronics industry ay ang pag-intindi at pagbasa ng isang schematic diagram. Pero teka, paano ba intindihin at basahin ang isang schematic diagram? Paunawa lang, ang video na to ay magiging mahaba kasi nga tatalakayin natin yung pagbasa ng schematic diagram. At magbibigay din ako sa inyo ng tips at advice kung paano ba sila basahin. Kaya kung naiinip ka sa haba ng video na to, pwede mo namang piliin yung mga chapter ng ating video discussion. Well, sabi ko nga sa inyo kanina, ang isang schematic diagram ay puno ng napakaraming symbol at bawat symbol ay mayroong iba't ibang representation. Kaya ang una natin gagawin ay aalamin natin ang iba't ibang schematic symbol. Ang symbol na to ay tinatawag na resistor. At ang isang resistor ay isang passive electronics components na kayang pumigil sa daloy ng kuryente. Usually, ang symbol nito ay composed of zigzag lines na mayroong dalawang extended terminal. At yung symbol na ito naman ay ginagamit ng US na nakabase sa IEEE standard. At yung isang symbol naman ng resistor is yung rectangular shape na mayroong dalawang extended terminal. Ito naman ay yung international symbol na nakabase sa IEC standard. Anyway, kahit alin dyan yung makita nyo sa schematic diagram, resistor pa rin yan. So, meron din kayong makikitang ganitong symbol na may pagkakahawig sa resistor. Well, actually, ay kapamilya pa rin siya ng resistor. At ito ay usually tinatawag natin na photoresistor o mas kilala sa tawag na light-dependent resistor. Ang resistor na ito is nagbabago yung kanyang resistance ayon sa exposure niya sa liwanag. Kaya kung pagmamasdan nyo yung kanyang symbol, mayroon dito ng arrow na papasok sa body ng resistor. Yung ganitong symbol naman is yung tinatawag natin na thermistor. Ang thermistor po ay isang electronics components na nagbabago ng resistance based sa exposure niya sa init o kaya sa kanyang surrounding temperature. At yung ganitong components naman ay yung tinatawag na varistor. At ito ay nagbabago ng resistance ayon sa voltage na na-apply sa kanya. Mai-encounter nyo rin sa schematic diagram yung tinatawag na potentiometer at variable resistor. Ang variable resistor po ay two-terminal device na mayroong arrow na nakadiagonal sa gitnang bahagi ng body ng resistor. Samantalang ang potentiometer ay three-terminal device at yung arrow nito ay ang nagiging third terminal. At yung dalawang components na yan po ay kayang magbago ng resistance sa pamamagitan ng pagpihit sa kanyang knob o kaya doon sa parang slotted screw sa kanyang body. Ngayon ay dumako naman tayo sa tinatawag na capacitor. Ang capacitor po ay isang electronics components na napakaraming application. Kaya nitong mag-store ng electric charge sa kanyang plate, which is nadi-discharge lang din naman kalaunan. So mayroong dalawang commonly used schematic symbol para sa capacitor. At ito nga yung symbol para sa polarized capacitor at non-polar capacitor. Pag sinabing non-polar capacitor, ito yung mga uri ng capacitor na pwede sa mga AC or alternating current application dahil wala itong sinusunod na polarity. Usually, ang symbol nito ay composed ng dalawang perpendicular plate na mayroong dalawang extended terminal. At kapag sinabi naman nating polarized capacitor, ito yung mga capacitor na mayroong sinusunod na polarity. At sa tabi ng plate nito is makikita natin yung icon ng positive, isang indikasyon na yun yung kanyang positive terminal. So mayroon din ang capacitor na kayang magbago ng kapasitan sa pamamagitan ng pagpihit sa kanyang knob or doon sa kanyang slotted screw. At ito yung tinatawag natin na variable capacitor. Ito ay same symbol pa rin sa isang capacitor, ngunit mayroon ito ng diagonal arrow na naka-attach sa kanyang body. Ang symbol naman na to ay tinatawag natin na inductor.
At usually, ito ay represented ng curved bumps or coils na mayroong dalawa o higit pang extended terminal. So napakaraming uri ng inductor, mayroong air core inductor, iron core inductor, variable inductor at marami pang iba. Ang mga inductor po ay napakaraming application at ang isa sa mga kaya nito ay kaya nitong mag-store ng energy sa kanyang magnetic field. Ito naman ang basic symbol ng tinatawag na diode. Ang diode are usually represented ng isang triangle na nakatutok sa isang linya. Tandaan natin na ang diode ay polarized. Ibig sabihin, mayroon sila ng sinusunod na polarity. At yung terminal nito ay tinatawag na cathode at anode. Yung cathode ay yung negative terminal at yung anode naman ay ang positive terminal. Napakaraming application at klase ng diode at bawat klase ng diode ay mayroong iba't ibang symbol na ginagamit. Mayroong tinatawag na light emitting diode or LED, Zener diode, Schottky diode, photodiode, varactor diode at marami pang iba. Mayroon din tayo ng tinatawag na SCR or silicon controlled rectifier. Mayroon din ng diac, triac which is commonly ginagamit sa mga switching application. Ang symbol naman na to ay tinatawag natin na BJT or bipolar junction transistor. At ito po ay isang active components at mayroong tatlong terminal na tinatawag na base, collector at emitter. Ang isang uri ng BJT or bipolar junction transistor ay ang tinatawag na NPN, kung saan yung arrow nito ay palabas sa kanyang body. At yung isa naman ay ang tinatawag natin na PNP, kung saan yung arrow nito ay papasok sa body ng transistor. Tandaan natin na yung mayroong arrow na terminal, yun po yung tinatawag na emitter. At yung nasa gitnang terminal naman po, yun yung base at yung nasa dulo na walang arrow ay ang tinatawag natin na collector. Ito naman yung isa pang uri ng transistor na tinatawag na metal oxide semiconductor field effect transistor o mas kilala sa tawag na MOSFET. At ito ay nahati sa dalawang uri. Ito yung enhancement at depletion type. At under ng dalawang bracket na yan ay ang tinatawag na N-channel at P-channel. Ito ay mayroong tatlong terminal na tinatawag na gate, drain at source. Tandaan po natin na ang mga transistor ay common na ginagamit sa switching application at maging sa mga amplification purposes. Siyempre, hindi rin mawawala sa schematic diagram yung tinatawag natin na digital logic gate na mas madalas gamitin sa digital electronics. Ganito naman ang symbol ng tinatawag natin na IC or integrated circuit. So napakaraming uri ng integrated circuit na kayang mag-accomplish ng iba't ibang task. At ang usual symbol ng isang IC ay isang rectangular na mayroong mga pin na naka-extend sa kanyang body. At kada pin na naka-extend ay mayroong label kung saan makikita natin yung kanyang pin number at function ng kanyang pin. Ganito naman ang symbol ng isang switch. Well, napakaraming klase ng switch, pero ito yung tinatawag natin na SPST or single pole, single throw. At ang switch ay isang uri ng controlling device na kaya mag-interrupt o baguhin yung flow ng electric current. At ganito naman yung iba pang symbol ng mga switch. Siyempre, hindi makukumpleto ang isang circuit kung walang power source. Ganito ang common schematic symbol para sa power source. It's either powered by DC or AC voltage source. Ganito ang symbol ng DC power source. Mayroong nakadenote na positive at negative. Pero minsan, sa mga small project, gumagamit sila ng cell or battery, which is ganito naman yung symbol. Pagdating naman sa AC power source, ito yung kanyang symbol. Makikita natin dito yung parang wiggly icon or yung icon ng sine wave. Ngayon ay dumako naman tayo sa tinatawag na voltage node. Ang voltage node ay one terminal symbol na kadalasan ay nagre-represent ng voltage o kaya naman ay ground. Yung mga positive voltage node are usually naka-indicate gamit ang arrow pataas, kung saan minsan ay naka-indicate din dito yung voltage na dumadaloy sa isang rail. Samantalang yung ground node are usually involved 1 to 3 flat lines o minsan naman ay down pointing arrow or triangle. Ito naman yung symbol ng headers or connector. Whether you are sending power, signal, or any information, ang mga connector ay hindi mawawala sa schematic diagram. Lalo na kung mayroong separated circuit board sa schematic diagram o kaya naman ay nakaseparate yung circuit per section. At ilan sa mga symbol ng header at connector ay ang mga sumusunod.
Ganito naman ang symbol ng isang transformer. Ito ay usually gawa sa dalawang coil na nakapulupot sa isang core. Ang transformer ay isang passive electronics components na kayang mag-transfer ng energy from one stage to another. It's either papataasin niya o papababain niya yung kanyang output voltage. O kaya naman ay para mag-provide ng circuit isolation. Nakadepende ang schematic symbol ng isang transformer sa core na ginamit at sa mga tappings ng mga windings nito. Ilan sa mga symbol ng transformer na mayroong iba't ibang windings ay ang mga sumusunod. Ganito naman ang symbol ng isang relay. Makikita nyo rito yung pinagsamang symbol ng isang coil at isang switch. Ilan pa sa mga symbol na maaaring ma-encounter nyo sa schematic diagram ay ang mga sumusunod. Ang isa sa mga dapat nating tandaan sa pagbasa ng schematic diagram ay ang kanilang name designators at ang kanilang mga values. At ito ay mas kilala sa tawag na labels and annotation. Ito ay nagbibigay ng additional information such as components value, part number, or specific notes about the circuit's operation. Halimbawa is meron kang ginagawang isang project at given na doon yung schematic diagram na mayroong isang integrated circuit or IC na wala man lang pagkakakilanlan. Siyempre hassle kung dun sa schematic diagram wala man lang value or kahit na anong name designator yung components. Alangan naman na huhulaan mo yung value ng components, di ba? So basically, ang value ng schematic components ay nagbibigay sa atin ng kanilang pinaka-importanteng characteristics. At ang mga pangalan ng components are usually combination of one or two letters and a number. Lagi nating iisipin na kada component's name sa schematics ay unique. If you have multiple resistors in a circuit, they should be named R1, R2, R3, etc. Tandaan natin na yung letters sa name designator ang nagsisilbing guide natin dahil yun yung nag-identify sa uri ng components sa circuit. Although yun yung mga standard names ng mga component symbol, hindi naman sila universally nasusunod. Minsan makikita mo sa schematic diagram yung integrated circuit na ang dapat na prefix na nakalagay ay letter U, pero ang nakalagay ay IC. Minsan naman yung mga crystal sa halip na ang nakadenote ay letter Y, ito ay nakalabeled as Xtal, which is nung nag-aaral ako is talagang nakakalito rin. Pero sa katagalan ay masasanay ka na lang rin. At syempre, kung nakaabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. Konting tiis na lang dahil nasa halos kalagitnaan na tayo ng ating discussion. Matapos nating mapag-usapan ang ilan sa mga symbols, labels, and annotation, pag-usapan naman natin yung connection ng mga symbol na ito sa isa't isa. At sa isang schematic diagram, hindi dyan mawawala yung walang katapusang linya or lines. At yung mga lines na yan ay nagre-represent ng electrical connection or wires sa pagitan ng mga components. At ito ay nagpapakita kung paano yung naging electrical connection ng components sa circuit. Kapag ganito yung makita mong lines sa schematic diagram, ibig sabihin yan, nag-cross lang sila ng lines pero wala sila ng connection. Samantalang kapag ganito naman na mayroong dot or junction yung dalawang lines, ibig sabihin yan, mayroon sila ng connection or connected yung dalawang lines. Bago tayo magpatuloy sa pagbasa ng schematic diagram, ay magbibigay muna ako sa inyo ng counting tips. Una, ay dapat mayroon ka ng basic understanding sa circuit na binabasa mo. Gaya ng paano ba yung function ng circuit o kung paano ba ito gumagana. Kasi reading a schematic diagram requires a solid understanding of various concepts and components. Dapat alam mo rin yung basic electrical concept, kaya halimbawa ng Ohm's Law. Ang isa pa ay dapat alam mo yung working principle ng components o kung paano ba sila gumagana at ano ba yung trabaho ng components doon sa circuit. Halimbawa na lang sa resistor. Mayroong tinatawag na current limiting resistor, resistive voltage divider, feedback resistor, load resistor, bleeder resistor. Lahat yun resistor. Pero kapag na-apply na sa circuit, nag-iiba na yung tawag. Depende sa trabaho na ginagampanan nila sa circuit.
At dapat alam mo rin yung behavior ng components kapag ito ay nasa series at parallel circuit. At tsaka isa pang tips. Sa akin kasi kapag nagbabasa ako ng schematic diagram, ang una kong inaalam is yung flow ng signal or yung takbo ng supply sa circuit. Kung saan ba pumasok at saan lumabas yung signal sa circuit. Kasi kapag marunong ka mag-analyze ng circuit flow, madali mo na lang din maiintindihan yung operation ng circuit. Sunod naman na maibibigay kong tips ay pagdating sa polarity. Well, hindi naman lahat ng electronics components ay mayroong sinusunod na polarity. Gaya na lang halimbawa ng resistor. So, wala yun ng polarity. Ibig sabihin, pwede silang magkabaligtaran ng orientation sa circuit. Pero, karamihan sa mga electronics components ay mayroong sinusunod na polarity. Gaya na lang halimbawa ng diode, transistor, polarized capacitor, LED, etc. So mahalaga na malaman mo yung polarity ng components dahil mapapadali ka sa pag-analyze ng schematic diagram at pwede mo rin ma-determine kung magiging functional ba yung circuit. Kasi syempre kung baliktad yung polarity ng components, hindi naman gagana yun. Halimbawa na lang pagdating sa BJT or bipolar junction transistor. Aside sa direksyon ng kanyang arrow, ang palaging palatandaan ko dyan is yung emitter. Kasi kapag yung emitter ng transistor tumakbo sa negative, automatic NPN yon. At kapag tumakbo naman sa positive yung emitter, automatic PNP yon. So kapag magkabaliktaran sila ng orientation, madali mo na lang ma-determine na hindi gagana yung circuit. At isa pang halimbawa is yung LED. Kahit gaano pa yung kaganda na supply mo, kung baliktad yung orientation ng LED mo, hindi pa rin iilaw yon. Kasi nga mali yung kanyang polarity. Next naman ay dapat alam mo yung section or block sa schematic diagram. Lalo na kung napakalawak ng schematic diagram. Kasi kapag nahati-hati mo sa per section or block yung schematic diagram, madali na lang sa iyo kung paano yung pag-analyze ng circuit. Lalo na kung nagkakanta ka ng troubleshooting. So, subukan yung i-recognize yung section ng isang circuit by simply following the flow of circuit from input to output. Ang isa pa sa napansin ko, karamihan ng mga schematic diagram, karamihan ng input nila nag-uumpisa from left side. Tapos yung output naman is nasa right side. Katulad na lamang sa schematic diagram na to. And I'm not sure kung standard yan, pero sa dami ng circuit na nagawa ko, yan yung isa sa mga napapansin ko. Ang next step naman na maibibigay ko ay recognize the voltage node. Para sa akin kasi, ang voltage node ay magandang gamiting reference point or test point kapag nagkakanda ka ng voltage checking sa isang circuit at kung magkakanda ka rin ng circuit analysis. Ang voltage node are single-terminal schematic components kung saan maaari tayo mag-conduct ng components at i-assign sila sa specific voltage level. Halimbawa na lang dito sa ginawa kong clamp switch circuit. May voltage node dito na 5 volts, ibig sabihin yan, lahat ng may 5 volts na voltage node, iisa lang yung pinagmulan yan. Same din doon sa 12 volts na voltage node. Ibig sabihin, lahat ng may 12 volts na voltage node, iisa lang yung pinagkunan yan. Sa madaling salita, lahat ng terminal na nakakonect sa voltage node na magkaparehas ng pangalan, connected sila sa isa't isa. Or isa lang yung supply ng voltage na pumasok dyan. At syempre, kung mayroon kang unusual components na nakikita sa schematics, huwag kang mahihiyang magtanong sa datasheets, katulad na lamang sa mga integrated circuit or IC. Aminado naman ako na hindi naman lahat ng yan kabisado ko. Kaya ang laging katuwang ko talaga dyan is yung kanyang datasheets. Kasi dun mo makikita lahat ng specification ng components. Mas mainam nga ngayon kasi nga isang search mo lang sa internet, makikita mo na yung datasheets. Di tulad nung araw, kailangan mo pang maghanap sa mga nagkakapalang catalog. Okay, sana is meron kayo natutunan doon sa aking napakasimpleng advice. At ngayon naman ay magbabasa tayo ng schematic diagram. Pero syempre, umpisan muna natin sa pinakasimple. Yung diagram na to ay gumamit ng 9 volts para pailawin ang isang LED. So mula sa battery, nakasiris yung isang current limiting resistor na 330 ohms. Pansinin nyo yung orientation ng circuit. Pagdating sa battery, yung mas mahabang plate, yun yung positive na tumakbo sa 330 ohms na resistor. At yung resistor naman ay patungo sa anode or positive terminal ng LED. At yung cathode pin ng LED ay nakakonect sa negative ng battery. At ganito naman ang kanyang actual connection. Ito yung battery na nakakonect sa 330 ohms na resistor. At yung resistor naman ay nakakonekta sa isang LED. At yung negative ng LED naman ay nakakonekta sa negative ng battery. Ngayon naman ay ibahin natin ng konti yung circuit.
So, gumamit tayo dito ng dalawang resistor, isang potentiometer, isang LED, at isang NPN transistor. Obserbahan nyo yung orientation ng mga pin ng mga components doon sa circuit. Umpisa natin sa battery. Yung negative ng battery, tumakbo siya sa dalawang components. Yung isa ay sa isang terminal ng potentiometer at yung isa naman ay sa isang resistor patungo sa emitter ng transistor. Pagdating naman sa positive ng battery, tumakbo siya sa isang resistor na 3.3 kilo ohms. At paggaling sa 3.3 kilo ohms, gumapang naman ito sa isang pin ng potentiometer at sa positive terminal ng LED. At sa base naman ng transistor, nakakabit yung middle terminal ng potentiometer. Ngayon dito na papasok yung tinatawag na circuit analysis. Kaya dapat alam mo yung trabaho ng bawat components doon sa circuit or at least dapat may idea ka. Yung battery, ang trabaho niyan is para mag-provide ng supply voltage sa circuit. At yung LED naman, ang trabaho niyan ay para mag-provide ng liwanag o para magsilbing isang indicator. Yung resistor na R1, nakakonect siya sa battery patungo sa LED. At yung R1 ay ang tinatawag natin na current limiting resistor. Ang trabaho niya ay para limitahan yung excessive current flow patungo sa LED. Nang sa ganun ay para hindi siya mapundi kapag naging active yung transistor. Yung transistor ay nagsisilbing isang switch. At para makontrol yung transistor, kailangan nating i-adjust yung voltage na pumapasok sa kanyang base sa pamamagitan ng pagpihit sa knob ng potentiometer. At syempre, yung trabaho ng potentiometer ay para mag-set ng required bias voltage sa base ng transistor para makontrol natin yung current flow ng transistor from collector to emitter. Yung potentiometer ay nagsisilbing isang voltage divider. At sa pamamagitan ng pagpihit natin sa kanyang knob, makokontrol natin yung voltage na pumapasok sa base ng transistor, na siya namang nagiging dahilan para maging active o hindi yung transistor. Ganito naman yung kanyang magiging actual connection. Ito yung potentiometer, LED, transistor, at ito yung dalawang resistor. Yung isang terminal ng potentiometer ay dumiretso sa negative. Yung isa ay sa positive, at yung sa gitna naman ng terminal ay dumiretso sa base ng transistor. Pagdating sa collector ng transistor, nakakabit yung isang LED. At ito naman yung resistor na nakakonekta sa LED. Ito naman yung resistor na nakakonekta sa emitter ng transistor. So hanggang dito na lang po muna ang ating napakasimpleng video. Pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Bite na rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.